alam mo na kung sino sila. Like, si Tarela, si Gibo, tumahimik muna sila. Hayaan nila yung DFA ang gumalaw para hindi magulo at magkaroon ng direksyon kung paano natin i-resolve or mami-maintain o madi-de-escalate ang tension sa Presidente. So, ang gusto lang sabihin ni Balelo, ikaw Tarela, ano na naman ang peg mo? Magsisinungaling ka na naman. So magkikreate ka na naman ng gulo o magkikreate ka na naman ng commotion sa Pilipinas. No, kung tatanggalin natin lahat ng mga tao niyan, wala nang pag-asa Pilipinas. Wala tayong pag-asa. We're doomed as a country kung may mga ganung moves na pati yung nagsasabi ng totoo, tatanggalin mo rin or... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. At hayaan ng DFA na gumalaw, tahimik muna ang ibang sangay na nagpapagulo sa usapan. Alam mo na kung sino sila. Like, si Tarela, si Gibo, tumahimik muna sila. Hayaan nila yung DFA ang gumalaw para hindi magulo at magkaroon ng direksyon kung paano natin i-resolve or mami-maintain o madi-de-escalate ang tension dyan sa South China Sea at mag-resume ang diplomasya at negosasyon between the two countries. Sana. Yung CCG, tinulungan yung mga isang Pilipino na pagdating sa Pilipinas, ibang anggulo sa pagbabalita. Oo nga Anong masasabi mo doon, Prof? Tsaka magkaiba din ng matinira din ni Commodore Balilo, si di Balilo. Ano bang masasabi mo doon? Yun, ang ano ko lang is na-appreciate ko ang spokesperson ng PCG na si Balilo, na sinabi niya talaga, parang nilambas niya si Tarela na I will stand on sabi niya, I will stand on what I have said. Na sabi niya, tumulong ang CCG sa pagre-rescue nga at pagtulong dun sa fisherman na sumabog ata or may explosion ata ng boat. At yun nga, may aksidente na nangyari. So tumulong ang CCG at hindi lang yung CCG, I think. Yung Navy ng Navy forces, Navy ship at saka mga ng Navy ng China. Tumulong sila. Pero ang sinasabi kasi ni Tarela, hindi naman totoo. Parang sinasalungat niya kasi si Balelo. So ngayon, Balelo was really brave enough to say, ano bang gusto mo? I-blame na naman ang China. Ako, I will stand on what I have said. Kasi yan ang report ng ating barko na nandun at yan ang report ng mga fishermen at yan ang report ko sa komandante namin at yan ang sinubmit din kay Presidente. So ang gusto lang sabihin ni Balelo, ikaw Tarela, ano na naman ang peg mo? Magsisinungaling ka na naman. So magkikreate ka na naman ng gulo o magkikreate ka na naman ng commotion sa Pilipinas para ma-arouse na naman ang gullible Filipinos natin na magagalit na naman sa China at magkikreate ka na naman ng call for what? Military action against China? Yun So I'm very, very glad. I'm really proud of him kay Sir Balelo na alam mo yun, despite alam mo, may consequence kasi yan lagi kapag may isang brave soul from the security forces na magsasalita ng ganon. Nangangamba lang ako kasi parang may narinig ako sa isang kaibigan natin na sinasabi na parang nanganganib naman si Sir Balelo na baka naman matanggal sa posisyon niya dahil sinalungat niya si Tarela. Sabi ko, wag naman sana. Because we need people who are honest in the security forces, who are brave enough to say the truth. And what is the truth? Now, kung tatanggalin natin lahat ng mga tao niyan, wala nang pag-asa Pilipinas. Wala tayong pag-asa. We're doomed as a country kung may mga ganung moves na pati yung nagsasabi ng totoo, tatanggalin mo rin or gugurgurin mo. Sana naman wag. Kasi isa sa mga kaibigan natin kanina, nag-text ata siya. Actually, hindi nga text nag-comment siya sa Facebook account ko, sa Facebook page ko nung pinost ko yun. Sabi niya, there's a reliable source na baka matanggal nga si Sir. Sabi ko, wag naman. Sobra naman yun. Wag naman. Baka, parang Admiral Carlos lang ang peg ang mangyayari sa kanya. Wag naman. Diba? We need people like him. We need people like him who can stand on the truth and who will tell the truth to the Filipino people. And I hope he will stay in office and he will stay in his position. Kasi I'm proud of him that he was able to say na lambas niya si Tarela para mag-shut up na itong taong to. Kasi alam mo, yung mga tulad ni Tarela, liability yan sa gobyerno ni PBBM. Dapat alam ni PBBM yon.
Hindi naman ata ang ano niya, ang intention niya para mag-de-escalate ng tension sa South China Sea. Gusto niya ata i-escalate ang tension ng South China Sea. Kung gusto niya, mauna siya pumunta doon, magpakalunod siya doon. Huwag niya tayong isali. Naiinis na kasi ako sa kanya Masyado siyang epal. Prof, in my part, huli na lang. Marami, kasi nakita kita sa Hong Kong, marami pong Pilipino lumapit sa inyo doon, ma'am, at parang naiiyak na nag-aalala, very concerned na baka sila pahirapan mga among Chinese o pauwiin si Santihin sa trabaho bila-bila, pauwiin sa Pilipinas o di kay magkaroon ng magpagmamalabis dahil nga in return sa China hate dito sa Pilipinas. Ano bang sinabi sa inyo ng mga Pilipino sa Hong Kong, Prof? Oo nga medyo na din ako parang nalungkot ako na naiyak din ako kasi pag lumapit sila sa akin nung nandun ako nung June 29 at June 30 at saka July 1 kasi July 1 ako nandun din 2 araw na yon. Ang daming lumalapit na mga OFWs natin sa Hong Kong na umiiyak sila hindi lang yung simpleng nagkukwento. Umiiyak sila na, ma'am, paano ba to? Tulungan nyo kami. Ma'am, paano ba ito na natatakot kami sa mga amo namin? Baka magalit sa amin. Kasi nga sa nangyayari dyan sa South China Sea between China and the Philippines. Tapos may iba naman na ayaw na, ma'am, nagtatanong din, ma'am, okay bang umuwi sa Pilipinas ngayon? Kasi natatakot po kami. Tapos may iba naman na parang sinasabihan sila actually ng boss boss nila. And take note, hindi lang Chinese ang boss nila. May mga boss yung iba nating mga kababayan na OFW sa Hong Kong, na mga Australian, ibang nationalities, pero doon nagtatrabaho sa Hong Kong na sinasabihan daw sila na, ano bang klaseng gobyerno mayroon kayo? Hindi ba naiintindihan ng presidente nyo na ginagamit lang lang Pilipinas ng mga Amerikano at kawawa kayo, kawawa kayo. Para mga ganun na mga usapin ba na sinasabihan sila ng boss nila na take note, ang mga boss nila iba-iba din. May mga Chinese, may mga foreign nationals na iba na nasa Hong Kong kasi Hong Kong is an open city, an open area, no. So sabi ko sa kanila at ang karamihan ng kanilang hinaing is more on natatakot sila na baka ma-discriminate sila kasi nga kung tumataas ang xenophobia sa Pilipinas, may tendency ding tumaas yung galit or inis ng mga Chinese sa mga Pilipino. Kasi ganun talaga yan It's a natural course of thing. So natatakot sila na baka una pag-initan sila, pangalawa is pahirapan sila ng mga boss nila, pangatlo is baka pauwiin sila or tanggalin sila sa trabaho. May mga ganitong dynamics At yung iba naman, okay naman ang mga boss nila at yung iba naman, sinasabihan sila ng boss nila na yung presidente nyo, yung country nyo, ginagamit lang ng mga Amerikano. So, iba-iba yung kanilang hinaing, pero iisa lang ang punto. They are worried about the situation between China and the Philippines at yung gitgitan sa South China Sea ng dalawang bansa, na sila apektado bilang mga OFW at hindi nila alam kung anong magiging katayuan nila in the long run kung patuloy ang gitgitan na yan at mag-i-escalate pa yan. So, yung iba, hindi rin nila alam kung uuwi na sila ng Pilipinas for vacation kasi or hindi na muna sila uuwi. At yung iba naman, natatakot na baka yung mga kababayan nila na taga-probinsya, mga taga-probinsya yan, iba-ibang probinsya ng Pilipinas na mag-a-apply din sa papuntang Hong Kong at sa iba pang area ng mainland China is matatanggap or hindi na makakapunta dahil nga baka maghigpit ang China. So may mga ganun kasi take note, Hong Kong is a territory of the PRC. It's an autonomous region but at the end of the day, it's part of the PRC. So ang control niyan overall nasa PRC, the government pa rin ng China. So may mga ganun na nakakalungkot kasi hindi sila lumalapit sa akin nung nandun ako na nagkukwento lang na normal kwento na alam mo yung ginagawang light and joke. They're really crying. And they're really crying. As in like makikita mo yung emotions, yung luha na tumutulo sa mga mata na parang hindi ko alam kung anong sasabihin ko. So ako, ang sinasabi ko na lang na okay, wag mag-alala, siguro hindi naman aabot tayo dyan. Tapos, they're asking help and I don't even know how can I help. Really, I don't. I said,
Hindi ko alam kung paano kayo tutulungan concretely, pero ako, sabi ko, gagamitin ko ang aking kakayahan sa pagsasalita at pag-i-educate sa ating mga Pilipino at pananawagan sa ating gobyerno na alam nyo yun, de-escalate the tension in the South China Sea because it impacts our OFW in mainland China. It may impact. Wala pa naman nangyayari so far. Yun lang maganda. Pero pag hindi yan na-de-escalate at patuloy yan mag-escalate, baka nga naman, yung mga pangangamba ng mga OFW nating kababayan sa Hong Kong at sa mainland, magkatotoo. At hindi naman, wag naman sana. Pero so far naman, may magandang balita, Admar, at saka MJ, kasi ngayong araw na to, para lang ma-segue ko at maibalita ko rin sa ating mga kababayan na sana nga maging successful ito at sana nga kumbaga umusad ang diplomasya para ma-de-escalate ang tension sa South China Sea na gitgitan between Philippines and China. Yung tinatawag nating Bilateral Consultation Mechanism or BCM ay nangyari ngayon sa Manila, July 2. So na-convene yan between China and the Philippines. I think Deputy Foreign Minister ng China dumating, si Lazaro ang kaharap niya. At may mga napag-usapan at isa sa mga pag-usapan niya na medyo positive naman, sana magtuloy-tuloy, is parang they are committed to dialogue at saka negotiations sa pagde-de-escalate ng tension sa South China Sea. At ang sinasabi nga, both sides agreed that continued dialogue on the basis of mutual respect as two equal sovereign state facilitates peace and stability at sea and committed to having the 10th BCM. So after ito 9th BCM to BCM, may susunod na 10th. So ibig sabihin may pag-uusap pang magaganap and hopefully mangyari ngayon. So ito naman ay positive news na sana ito yung tinatawag nating diplomasya. Ito yung pag-uusap at saka negotiation. Na sana ito yung umiral. At hindi umiral yung belligerent na approach dyan sa South China Sea ng current government vis-a-vis China. At sana bigyan nila ng diin na ang DFA ang gumalaw para ma-de-escalate ang tension. Sana yung ibang sangay ng ating gobyerno tulad ng AFP, tulad ng DND, si Gibo, si Tarela, ay tumahimik na muna. Hayaan natin ang DFA gawin nilang trabaho nila at ang mga diplomats natin ang makipag-usap sa mga counterparts nila sa China kasi through diplomacy, kasi baka ito talaga ang way para magkaroon ng ma-maintain natin ang peace and security dyan sa South China Sea at ang diplomatic relationship ng Philippines at China ay medyo from a very negative na aspeto, maging positive siya. And then, siguro, through this, yung mga pangangamba ng ating mga OFW sa Hong Kong at sa mainland China, maiibsan. At on the other hand, yung problema ng ating mga kababayan na nangingisda dyan sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ay ma-address naman. Kasi at the end of the day, ang kawawa kasi dyan is ang mga fisher folks. Hindi sila makapangisda eh. Ang way to that, para magkaroon ng solusyon dyan, is through talks and negotiation. And that is through the BCM. Ang tinatawag mong Bilateral Consultation Mechanism. Pwedeng pag-usapan yan ng dalawang panig. So hopefully, yung diplomacy na to, magtuloy-tuloy at hayaan ng DFA na gumalaw, tahimik muna ang ibang sangay na nagpapagulo sa usapan. Alam mo na kung sino sila. Like, si Tarela, si Gibo, tumahimik muna sila. Hayaan nila yung DFA ang gumalaw para hindi magulo at magkaroon ng direksyon kung paano natin i-resolve or ma-maintain o ma-de-escalate ang tension dyan sa South China Sea at mag-resume ang diplomasya at negosasyon between the two countries.